So yan mga kabutingting, andito na tayo sa Libagon Central Elementary School. At tatanong lang tayo dito sa gwardiya. Pasok tayo dito at magtatanong tayo. Sir, magandang umaga po. Pwede po kay Ma'am Tilma. Saan po yung room niya banda, sir? Doon dito. Saan banda? Doon? Oo. Ito dito. Kapit. Saan ako daan? Dito o doon pa? Diyan. Diretso? Oo, diretso. Diyan. Ito. Sige, salamat. Salamat, boss. Galing ka rito. So, hanapin lang natin si Ma'am Telma dito, mga kabutingting, at nandoon daw banda. So, saan ba tayo dadaan? Dito na lang tayo dadaan. At ang oras pala ngayon mga kabutingting ay alas 10 mahigit. So, ito na yung part 2 natin. Yan, shout out po sa inyong lahat. Yan, dito tayo banda. At magtanong lang tayo, siguro naman ay makikita natin sa room yun si Ma'am Telma. Ito mga kabutingting ay yung magpapagawa sa akin ay yung ano lang, tagagawa rin ako sa kanyang electric fan sa bahay nila or washing machine. So dito hindi yun, hindi pa rin yun, at hindi rin ito. So dito yata sa pinakadulo, baka ito yun si Ma'am. Wala man tao dito mga kabutingting, pero maraming electric pan na nakatambak. So magtanong lang tayo dito kay Ma'am. Ma'am, excuse me po, saan po yung room ni Ma'am Tilma? Hindi ko pa naman alam. Taga Bugasong, magpapagawa ng electric pan. Ikaw ma'am? So ayan, ito yung gagawin natin mga kabutingting, at pasensya na dahil hindi ko sinama yung mga bata kasi alam ko pag mga bata yata ay bawal, kaya ito lang yung binidyohan ko, tsaka yun si Ma'am Telma. So antayin lang natin yan mga kabutingting na maibaba at para maayos natin, dahil ang ginagamit nilang electric fan dito ay dalawa lang. Ayan, at saka shout out boss. So ayan mga kabutingting, yan lang yung ginagamit nila, at doon sa iba ay wala na kayong makikita na ibang electric fan, at hindi ko na isinama yung mga bata sa pagbidyo dahil ang alam ko yata parang bawal yata. So antayin lang natin yung electric fan na may baba. Mayroon pa pala dito mga kabutingting isa. So tatlo lang ang ginagamit nila. So tsaka ito si Ma'am. Ma'am, kaway-kaway mo na Ma'am. Yan mga kabutingting, ito na yung electric fan, at ang ganda talaga ni Ma'am ng ngiti, oh. Kaway-kaway mo na Ma'am. Yan. Sige na niya. So ito una natin gawin ito mga kabutingting ay tester lang natin bago natin ito halongkatin. So iyon lang natin itong tester natin, at set lang natin ito sa sana all. Ayan, sana all. Kita ba mga kabutingting? Ngayon ay switch ko lang dito yung switch sa electric fan, at saka natin ito testerin. Yan. Kung napapansin nyo ay mayroon tayong nare-reading sa ating tester. Yan. So ibig sabihin ay okay ang motor nito. So ngayon ay itatry natin ito, baka mamaya umandar ito, para wala na tayong gagawin. So ngayon ay saksak ko lang ito sa power cord. Yan, ito yung extension natin. Saksak lang natin yung power cord, tapos i-on lang natin, at umuugong lang siya, at wala tayong, hindi siya umikot, umugong lang. Ayan. Ayan. Hello po. Bakit ngayon ka lang? So yan mga kabutingting, una natin gawin ito dahil umuugong lang. Tanggalin muna natin yung tornilyo. Yan, tanggalin lang natin.
At kung napapansin nyo mga kabutingting ay napakalambot. Ayun, ang problema nito mga kabutingting ay yan, pakita ko sa inyo ha. Ang laki ng ano nito. Siguro yung mga spacer nito ay basag. Ayan o. Ayan, ang laki ng nahihila natin. Para makita nyo, tanggalin natin yung ilis eh. Total babaklasin din naman natin lahat ito. Ayan, tingnan nyo mga kabutingting napakalaki ng spacer nya. Ibig sabihin pwedeng nagkabasag-basag yung spacer nito pag mga ganito mga kabutingting, kaya uugong lang talaga siya at hindi siya iikot. Sunod natin gawin ito, tanggalin lang natin yung mga tornilyo para ganon din dito para mabaklas natin yung housing. At ito mga kabutingting ay ginawa na to at hindi ako ang gumawa nito mga kabutingting ha. Kasi first time ko palang nakapunta rito. Ay pangalawa na pala, pero dito sa room na ito ay isa pa lang, isang beses pa lang, ngayon pa lang. Meron din ako mga ginawa doon banda doon sa medyo sa taas. Ewan ko kung na-vlog ko ba yun dati, hindi ko rin maalala. So tanggalin muna natin tanggalin lang natin yung tornilyo sa swing arm. Luwagan lang natin yung tornilyo sa leeg. Ngayon tanggalin din natin yung 4 na tornilyo sa motor para mabaklas natin. So natanggal na natin yung 4 na tornilyo. So ibig sabihin pwede na natin itong hugutin. At ito yung mga nabasag-basag mga kabutingting Ayan kita nyo ba? Yan. So sunod natin gawin ay tanggalin natin yung stopper. Sunod ay lilihain muna natin yung shafting dahil yung bushing nito sa tingin ko ay okay pa. So ayan, naliha ko na. Sunod tanggalin na natin para makita nyo yung problema. So ito yung spacer. Yan, kadurog-durog at nawala na talaga yung ano niya dito. Ito na lang yung natira. So madalas ito nangyayari mga kabutingting pag mga ganitong brand na standard na ang housing niya ay lata. Yan, dahil umiinit talaga ito. So ngayon ay hahanap lang tayo ng spacer at para malagyan natin ng spacer ito dahil tingin ko ay yun lang ang problema dahil yung capacitor na nilagay ay bago naman. So ayan, ito yung ipapalit natin na spacer. So salpak lang natin ito. So ngayon ay titignan natin kung ito lang ba ang problema at hindi na ba natin kailangan magdagdag ng washer. Langisan muna natin. At ito mga kabutingting ay basang-basa pa yung foam nito pero lalagyan na rin natin ng langis. Yan. Ganon din tong kabila. Ayun, langisan din natin ito. Ano ba kayong nilagay nito sa gumagawa? Yan, salpak na natin ito. Tingin ko ay yun lang ang problema. Spacer niya nagkabasag-basag. At sumubra naman yung spacer dahil mayroon ditong nakalagay na hindi ko alam kung ano ito. So tingnan muna natin. Ano ba itong nilagay dito? Ayun. So ayan, bali tinanggal lang natin yung mga washer niya pala ito mga kabatingting. Ito yung mga washer niya na original. Ito yung natira na hindi nabasag. So ngayon salpak natin ulit. At ito mga kabatingting ay okay pa ang bushing nito. Langisan pala muna natin ito. At kukunti na lang laman itong ano ko mga kabatingting.
Ngayon ay mayroon na tayong nahihila at saktong-sakto lang. So ngayon balik na natin itong tornilyo. Tingnan natin kung spacer lang ba ang nagiging problema nito. So ayan, balik lang natin itong lock, stopper nya, stopper sa LC. So ngayon ay naka-switch pa yung ano nito. Ayan o, kung nakikita nyo naka-switch pa. So isaksak ko lang dito. Kung yun lang ba ang problema, kung gagana na. Ayan, saksak ko lang at switch ko muna yung ano pala. So ngayon ay umaandar na. So mabilis pa ito dahil bago nga yung, gaya nga ng sinabi ko kanina, ay bago yung kapasitor nilagay. So ang problema lang nito ay yung spacer niya ay nagkabasag-basag. So ngayon balik na natin ito. Balik ko lang yung tornilyo dito, at kasi dito yung nilagay sa unang gumawa nito, ay dito nilagay ang kapasitor. Ako hindi, dito ko lang sa taas yan. At ito mga kabutingting ay pinalitan ito ng bagong kapasitor at bagong gearbox. Dahil yung gearbox na to ay hindi niya na to original. So ayan, salpak na natin ito at assemble para matapos tayo agad dito, dahil ito lang naman ang nagiging problema. Ayan, balik lang natin yung tornilyo sa swing arm. So ayan, pagpagan muna natin, napakadumi. Pandarin ko muna para dumiretso. Yan, diretso na. Tapos saka natin ito isalpak. So yan, ngayon ay lagay na natin itong screen nya. So ayan na, tornilyo lang natin, higpitan lang natin yung tornilyo. Hindi na tayo magpapalit ng kapasitor mga kabutingting dahil bago pa ito. So ngayon ay tatry natin dahil tapos na tayo dito. Ayan. At tignan nyo kung aandar. At saksak ko lang yung power cord. Medyo 2, 3, medyo mabagal mga kabutingting. So kailangan siguro natin magpalit ito ng kapasitor. Yan, magpapalit din tayo ng kapasitor dahil mabagal na siya pag paikutin. So painit lang ako ng hinang. Okay pa, igalista na ma'am. Pero bumigay lang yung kapasitor ma'am dahil sa spacer. Nabuak man. Sunod ay tanggalin lang natin itong kinabit na kapasitor. At hindi pa yata masyadong mainit tong hinang ko. Lagyan lang natin ito ng para matanggal natin yung kapasitor. Yan, hinangin lang natin. Yan, tanggal na yung isa. Yan, tanggal na. Sunod ay yung ipapalit natin ay bago yan mga kabutingting ha. Kaya yung bigay ni Sir Renato. Yan sir, maraming salamat po sa pesa at kukunti na lang din to sir. So lagyan lang natin ng soldering lead itong kapasitor. So ngayon ay hinang na natin. Kahit magkabaliktaran ito sa paghinang mga kabutingting or pagdugtong ay walang problema. Dahil wala naman tong positive, negative. So yan, nahinang na. So ngayon bago natin itornilyo yan, baka mamaya may problema na yung motor, ay tatry muna natin. At ito yung kapasitor na kinabit ko. Yan. Hindi pala kita.
So yan, try na natin ito mga kabuting-ting dahil napalitan na natin ang kapasitor. Saksak ko lang dito yung power cord at pitin lang natin dito sa number 1. So yan, umikot na siya kaagad. So ibig sabihin ay dalawa ang problema nito, yung kapasitor at saka yung spacer. Malakas na ma'am. Yan. So, ito mga kabuting-ting ay mayroon pa akong ano sa kanila nito dahil yung ilisit talaga nito kung kung makikita nyo ay bingkong. Mabilis lang to siyang umikot pero wala siyang hangin masyadong ibubuga dahil yung pinakadulo nitong ilisi ay nakaganyan. So halos wala siyang maibubugang hangin. Ayun, yung maganda ma'am ay magpalit kayo ng ilisi na banana type, kahit yung banana type na lang po na 16 inches. So ayan mga kabuting-ting ay okay na ito. At bahala na sila magpalit nito ng ilisi dahil wala naman din akong ilisi pero magagamit naman din nila ito. So ayan, tinurnilyo lang natin. Ngayon balik na natin tong takip. Pero ito mga kabuting-ting ay mabilis na. So okay na yan mga kabuting-ting. So ayan mga kabuting-ting, try natin ulit para makita nyo talaga na bumilis na. Tingnan mo ma'am. Tanawa sa ma'am kung okay na ba. So ayan, try na natin. Switch lang natin sa number 1. So ayan, kung nakita nyo ay ikot ka agad. Number 2, number 3. So dalawa yung pinalitan natin, yung spacer at saka itong kapasitor. Bumigay din kaagad. So okay na ma'am. Yan ma'am, papaliwanag ko sa inyo ha. Kumuha lang kayo ng isang, mayroon pa kayong ibang electric fan dyan na hindi sira, yung asol ay pwede bang manghiram muna. Kasi ma'am, itong ilisi nyo, hindi, kung titignan nyo, hindi yan sira. Pero para sa akin ay sira yan. Kaya mabilis lang siyang umikot, pero yung hangin wala na siyang maibuga. Kasi nga, bingkong yung ano niya, ito yung sinabi ko kanina na bingkong yan. Kailangan talaga palitan yan. Kaso wala naman akong ilisi na may papalit. So, pwede nyo tong pagtyagaan muna. At pwede na, tuturuan ko na lang po kayo kung saan po bibili nito ma'am. Doon sa katabi ng RL, katabi mismo tapat ng Isis Pharmacy, doon ka makakabili ng ilisi nito. Sabihin mo lang na 16 inches banana type. Kung siya naman, tapat, katabi. Doon. Okay na ma'am. Ganyan ma'am, ganyan. So ayan mga kabuting-ting, bali tinuruan ko lang sila na sila na muna siguro ang nagpalit nitong ilisi kasi bingkong talaga tong ilisi nito. Malakas lang siyang umikot pero wala siyang hangin may bubuga dahil nga bingkong. Yan po yung banana type ma'am. Okay. So siguro mga kabuting-ting ay dito ko na siguro tapusin yung video natin at salamat pala dito kay Ma'am Tilma, ma'am sa tiwala. Ayan, maraming salamat po na ako yung pinagawa sa inyong electric fan. At bukas ito mga kabuting-ting, sira na ito. So yan mga kabuting-ting, kung mayroon kang kung nagustuhan mo tong video na to, pwede bang ilingin ko yung pag-like, paka-share na rin para makita ng iba. At kung bago ka rin dito sa aking munting channel, ay pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video.